kanina po, binabanggit ho natin mga ka-El Pueblo, yung mga issue at mga tanong ng mga kababayan natin dahil marami ho sa atin ang kumuha ng mga sasakyang hulugan. Yung mga sasakyang hulugan sa bangko o doon sa mga in-house financing po. Either po yan ay motorsiklo o kotse na pampamilya. Alamin nga ho natin, paano ho ba ang pamantayang itinatakda ng batas sakaling pumalya tayo sa pagbabayad ng buwan ng hulog doon sa ating mga installment ng mga sasakyan. Kasama ho natin ang isang bata pa pero napakahusay na isang civil law practitioner. Talagang idol ng marami, si Attorney Marks Irvin Torino, nagbabalik sa ating programa for the second time. Attorney Marks, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Ray, tsaka sa ating pong mga tagapakinig. Thank you for joining us. Ikaw na nga ang magsabi muna sa amin, Attorney Marks. Anong batas ho ba ang sumasaklaw doon sa kontrata ng isang tao na kumuha ng hulugang sasakyan either sa bangko o sa in-house financing? Okay. So ganito po yan, Sir Ray. Actually, yung para po doon sa ating mga kababayan na bumili ng personal property. Personal property po, ibig sabihin, ito po yung mga property na nagagalaw as opposed doon sa real property. When I say personal property po, kasama po dyan yung sasakyan, gadgets, appliances. Okay. Yung mga tao po, mga kababayan natin na bumili ng, for example natin, gaya na nabanggit nyo kanina, sir, sa sasakyan. Ang pagbayad po ng sasakyan is through installment. Ibig sabihin po, babigyan niya ng period kung saan kailangan niya mabayaran yun. Either buwan-buwan, taon-taon, depende po. Ngayon po, kapag, for example, doon sa installment na yon nakasangla yung sasakyan na binili. Kapag po ang nangyari is yung bumili po, na default po, hindi nakapagbayad, 2 buwan, hindi nakapaghulog. Ang under po, dun sa tinatawag nating recto law, meron pong 3 remedyo yung ating seller. Una po, ang pwedeng gawin ng seller is singilin doon sa bumili ng kotse kung magkano yung utang. For example, ang may naiwan po na, for example, binili niya kotse worth 1 million. May naiwan pa na 500,000. Hindi po nakabayad yung buyer. Yung seller po, ang pwede niyang gawin is singilin kung magkano yung naiwan, 500,000. Sisingilin niya po yun. Yung po yung una niyang pwedeng gawin. Pangalawa po, pwede niyang kansilahin yung kontrata. Pag kinansila niya po yung kontrata, ibabalik niya yung ibinayad nung buyer, pero yung buyer, ibabalik yung sasakyan. Yun po yung pangalawa. Pangatlo po, under recto law, ang pwedeng gawin po ng buyer is i-foreclose. I-remata po yung nakasanglang sasakyan. Ngayon po, pag na-remata yung sasakyan, isusubasta po yan, ibebenta po yan through auction sale. Kung, for example, naibenta lang po yung sasakyan nung sinubasta sa halagang 300,000, ang utang is 500,000, pwede pa po bang singilin nung seller yung 200,000 na kulang doon sa buyer? Under the recto law po, hindi na po pwede. Kung magkano lang po yung naisubasta niya, kung magkano lang, yun na po yun. Hindi niya na po pwedeng singilin. Before po kasi, bago na ipasa itong recto law noong 1933, ang ginagawa ng mga seller, kapag na-default yung buyer, ireremata yung sasakyan, hahatakin, ibebenta. Yung kulang ngayon, kung for example nabenta sa maliit na halaga lang, yung kulang, sisingilin pa doon sa buyer. So ang nangyari, yung buyer, parang binayaran niya ng buo yung sasakyan, pero wala naman sa kanya possession, nahatak naman. So yung po yung protection. Okay, Yes. Tatlo ito Attorney Marks, no. Habang si Julius Zuniga lang at si Kuyang Angelo Redaha at itong si Pres George Pingal ay nanonood sa atin, himayin ko lang ng konti yung mga binanggit mo, no. Very edifying. Yes, nakaka-enlighten yung mga binanggit mo. Pagka ba sinabing default, ordinarily ba, halimbawa, sa installment ng sasakyang kotse, halimbawa,
kotse na sedan o kaya motorsiklo, pag sinabi bang halimbawa hindi ako nakahulog ng 1, 2 buwan, 3 buwan, automatic ba ako ay in default o kailangan bigyan muna ako ng notice ng bangko o ng seller na ako ay Yes hindi po. bayad? Yes po, sir. Actually, before natin i-exercise, no, lahat ng remedy under recto law, yun nga po, yung either pagremata nung sinangla or pag-cancel lang ng kontrata or paniningil, kung magkaning kulang, lahat po yan kailangan po may notice. Kailangan natin siyempre i-notify, no, yung buyer na siya ay in default na hindi na siya nakakabayad. Na kung hindi siya makabayad, ganito po yung gagawin natin. Either sisingilin siya, kakansilahin yung kontrata, or hahatakin yung sasakyan. Okay. So kinakailangan ako, halimbawa kumuha ako sa sasakyan, hindi automatic na kapag ako ay hindi nakapagbayad ng 1, 2 buwan, agad-agad may pupunta sa bahay ko at kukunin yung sasakyan. Kailangan Yes po, sir. Yes, ino-notify po kayo dyan. But of course, syempre, ginagawa ng iba, hindi naman nila nire-receive yung notice. But of course, it will not prevent, no, yung seller, no, to exercise yung kanyang remedies under the recto law. So, Kasi ang mahalaga lang is you were notified. Kasi technically, hindi pa naman talaga sa akin yung sasakyan. Yan ay Yes. pa doon sa bangko o doon sa financial institution, hindi ba? Yes. Yes po. Opo. Nabanggit ka po kanina no, na isang option ay hatakin o batakin yung sasakyan. Eh kung meron, halimbawa, ang kontrata ng sasakyan ay dapat 5 taon ako maghuhulog. Pero nakakaisang taon pa lang ako, hindi na ako nakapagbayad. Ang sabi mo kanina, attorney, kukunin na, hahatakin yung sasakyan. Pero pag hinatak yung sasakyan, wala na akong utang. Ganun ba yon? Yes po, sir. Wala na po kayong utang. So, ang mangyayari po dyan, pag nahatak yung sasakyan, ibebenta po yun. So, yung mapagbebentahan, yun po yung tatratuhin natin na bilang kabayaran ng inyong utang. So, kung kulang man yun, or kung ano man, hindi ko na po pwedeng bawiin. The moment po naatake ng bangko o kung kahit anong financial institution or kung sinong seller po yung nagbenta sa inyo, the moment po naatake yung sasakyan, wala na po kayong utang. In other words, attorney, pwede ba nating sabihin na kapag nahatak na yung sasakyan, extinguish na rin o patay na yung obligasyon mong maghulog o magbayad ng buwanan o ng kahit Yes po, sir. That's correct. Yes po. That's correct. Which is, yan po yung sinusubukan na sitwasyon, no, na pinipigilan itong recto law kung bakit po yan pinasa. Dahil po dati, yung nagiging practice po is medyo parang abusado na yung seller. Kasi kukunin niya na yung sasakyan, ibebenta niya, yung kulang, sisingilin niya pa sa buyer. So, doble-doble yung nagiging cargo nung bumili ng sasakyan in installment. Tama rin bang isipin, Attorney Marks, na halimbawa nakapaghulog ako ng 1 taon, hindi ko na kaya magbayad, hindi ko na rin pwedeng habulin yung ibinayad ko ng 1 taon. Kasi lumalabas, yun na yung naging renta ko doon sa sasakyan. Yes po, sir. Yes po. Yun po yung parang nagiging treatment natin ng batas since ginamit mo naman yung sasakyan for a span of, siguro yung sa example nyo, 1 year. So parang yung binayad mo is parang tatratuhin natin yan na binayad mo na parang renta. But of course, depende yan sa magiging kontrata, no? Ng parties, kung may forfeiture ba or mayroong bang reimbursement. Depende po yan. But generally, kung wala pong batas na nagsasabi doon, hindi mo na po. Wala na pong refund yun. Kung ano yung ibinayad mo, hindi na po yun mababalik sa inyo. Teka muna, attorney, kakambyo lang ako ha. Kasi maraming nanonood at nakikinig sa atin at ito naman ay hindi lingid sa kaalaman natin. Dito sa atin, ang dami talagang kumuha ng mga sasakyang hulugan. Yung monthly kasi talagang hirap ng means of transportation, ano. Pero halimbawa nga, in default of payment, yung mga kababayan natin, hindi talaga nakakabayad na. Dahil sa dami ng utang, patong-patong ang bayarin. Ang problema, yung mga collecting agency o yung mga collection agency ng mga financial institution na ito o yung iba yung mga bangko nang haharas, nananakot, nakakatanggap yung mga kababayan natin ng mga iba-ibang mga mensahe na tinatakot, ipagkakalat yung pangalan, yung pupuntahan sa trabaho. Yan ba'y alam nating mali? Pero ano ang dapat nating gawin? Bilang ordinaryong mamamayan, anong proteksyon natin sa batas kung tayo naman isang buyer na hindi na kayang magbayad pero nakakatanggap ng threat, ng intimidation at harassment? Okay po.
kung for example, kung yung hindi po kayo nakakabayad at meron po yan, no, yung sabi nyo kanina, yung mga collecting agent na talagang nanghaharas, pwede nyo naman silang kausapin. Sabihin sa kanila na, sir, or ma'am, yung ginagawa po ninyo, labag po yan sa batas. Kung may mga sasabihin po kayo na ikakalat yung pangalan ko or sisirain yung pangalan ko, that might constitute libel. Kung may ibang bagay ka na o tinitreten mo ako, pwedeng pumasok yan as light threats. Kung talagang mayat maya mo akong pinupuntahan, sinusundan mo ako, pwedeng maging unjust vexation yan. Marami po tayong pwedeng remedy, no, na i-file against dun sa kanila. But of course, kung ayaw nating umabot sa point na ganun, kung sa tingin natin na talagang hindi na natin kayang bayaran, unahan na natin, kausapin na natin. Since meron naman silang remedy under the law, kung anong gusto nilang gawin, may ano naman sila, may magagawa naman sila. So, pwede pa nga humirit ng period of extension, attorney, ano? Yes. Actually, depende nga yan po sa mortgage agreement nyo, no, dun sa kontrata, kung meron ka bang grace period, di ba? Ano ba yung magko-constitute na default? Kung nakabayad, kung for example, ang default naman dun is kapag kapag hindi ka nakapagbayad ng 5 months, di ba? Depende yan sa kontrata ng parties kung kailan ka made-default. Kung yung kontrata nyo, nag-provide yan ng grace period, yun, pwede mong i-exercise yun. Kaya ang mapapayo ko po, Sir Ray, no, sa mga kababayan natin na nagpaplano na bumili ng sasakyan in installment na nakasangla, tignan po natin yung kontrata. Basahin natin maigi. Yes, tignan natin kung compliant ba ito sa Recto Law, ano yung mga rights natin dito sa kontrata. And kung kayo po may duda doon sa kontrata kung magbe-benefit ba kayo doon, medyo pabor ba sa inyo, pabor ba doon sa seller, pwede po kayong kumonsulta sa abogado. At syempre, kung sa tingin ninyo medyo nahaharas kayo, natatakot na kayo, naman naaabala kayo, pwede kayo, habang si Kuyang Randy Santisas ay nakikinig, pwede naman kayo magtanong kay Attorney Mark Storino ng gagawin. Kasi minsan kung makapanakot yung mga collecting agency, no, attorney, tila talagang dudurugin ka panghuli na lamang, attorney, no, panghuli na lamang. Sa ibang uri ng contract of sale, may tinatawag pa na right of redemption. Na after 1 year, bago ma-auction, pwede ko pang tubusin kung kaya. Yan ba'y pasok sa ganitong uri ng bentahan sa sasakyan at ganitong uri ng installment? Yes po. Actually, itong right of redemption natin, usually kapag mga lupa yung binibili bibigyan yung mortgagor ng period, depende kung sino yung nagsangla, kung bangko ba or hindi. Usually 1 year yan, redemption period. During redemption period, yung mortgagor po, yung lupa niya na i-foreclose, pwede niya pong bawiin. Pagdating naman po sa real properties, for example sa sasakyan, dapat po nakaprovide yan sa contract kung pwedeng mag-exercise ng right of redemption yung nahatakan po ng sasakyan. So, lalo kung napamahal sa iyo yung sasakyan. So, yun po. Lalo na kung usually kapag medyo matagal na, kunwari, 9 na taon mo nang binabayaran. 1 taon na lang sana, kaso na-default ka. Correct, no? At saka, halimbawa, may sentimental value na ginamit mo. Tama. Di ba? O dyan na nanganak yung asawa mo sa sasakyan na yan. Meron ng value sa'yo na intangible. Attorney, panghuli na lamang para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, yaman din lamang pinag-uusapan natin itong mga batas na ito. Sabi mo kailangan basahin ang kontrata. Gaano kahalaga sa mga kababayan natin nag-iisip na kumuha ng mga hulugang sasakyan na aralin ang kontrata at dapat pa sumangguni muna sa isang abogado bago kumuha ng hulugang sasakyan, attorney? Okay. Actually, hindi naman kailangan na pupunta ka muna sa abogado kasi usually basic naman ang mga provisions ang mga kontrata. Siguro kung medyo may naguguluhan ka lang and kung sa tingin mo yung paliwanag sa'yo nung buyer dun sa kontrata ay medyo magulo, na sa tingin mo madedehado ka, doon ka pwedeng kumonsulta ng abogado. Ang maganda sigurong konsultahin mo dyan kung kukuha ka ng hulugan na sasakyan, yung mga nasa finance industry natin, no? Kung kaya mo bang mabayaran, di ba? Kung paano mo babudgetin. But of course, yung abogado, siguro papasok yan kapag kailangan mo na ng consultation with regards doon sa specific provision ng contract kung naguguluhan ka or kung sa tingin mo niloloko ka.
O baka may kakilala kayo, kaibigan kayo na nagtatrabaho doon sa mga distributor mismo ng sasakyan o sa mga financial institution na nakakaalam. Attorney March, maraming salamat sa iyong oras at pagkakataon. Baka meron kang gustong batiin, Attorney. Okay na po, sir. Maraming salamat po. Sa uulitin din po. Maraming salamat po, Attorney Marx Irvin Torino at yung mga kaibigan nating magagaling sa Mawis Law Firm. Kay Attorney Sol Mawis, maraming salamat po. Mabuhay po kayo.